Magandang araw, ako naman po si Aris Rodriguez, ang siyang tatalakay sa kahulugan ng panghalip at sa unang dalawang uri nito na panghalip panao at panghalip pamatlig. Kahulugan ng panghalip. Ang panghalip o pronoun sa wikang Ingles ay salitang ginagamit sa pangungusap bilang panghalili sa pangalang nabanggit na. Ibig sabihin kapag sinabi natin na panghalip, ito ay isang panghalili kung saan sa halip na lagi nating gagamitin ng isang pangalan, ay hahanap tayo na maaaring ipalit dito nang sa gayon ay hindi ito magpaulit-ulit ng gamit sa isang pangungusap o talata. Dahil nga kapag nangyaring ito'y nagpaulit-ulit, maaaring mawala ng kinang at maging nakakabagot at nakakasawa pakinggan at basahin ang ideyang nais iparating ng isang tao. At mahalagang tandaan na kailangan matuto tayo sa wastong paggamit ng panghalip dahil ito ay isang mahalagang elemento sa epektibong pagsasalita at pagsulat. At dito nga sa kanang bahagi ng ating presentasyon ay makikita natin ang ilan sa mga panghalip na maaaring natin gamitin tulad ng ikaw, ako, at siya. At maya-maya sa mga uri ng ating panghalip ay matatalakay din natin ang ilan sa mga konsiderasyon sa paggamit dito. Panghalip panao. Ang panghalip panao o personal pronoun ay mga salitang ginagamit na panghalili sa ngalan ng tao o mga taong gumaganap ng pagkasimuno sa isang pangungusap. Sila yung mga pinatutungkulan o sabihin na nating bida sa isang pangungusap. Halimbawa na nga nito ay si Binibining Ethel ay magaling na guro. Siya ay masipag at matiyagang magturo sa mga bata. Dito, ang pangalang Binibining Ethel sa unang pangungusap ay pinalitan natin ng siya sa ikalawang pangungusap. Kung kaya't ang siya ay maituturing natin na panghalip panao. At ang ilan sa mga panghalip panao na maaari natin gamitin ay ako, ikaw, sina, ko, mo, sila, tayo, namin, kayo. At para po sa inyong kabatiran ay mayroon po tayong mga kailanan na matatalakay sa huling parte po ng ating presentasyon at mga panauhan na kailangang ikonsidera sa paggamit ng panghalip panao. At ito na nga po ay ang unang panauhan, ikalawang panauhan at ikatlong panauhan. Sa pamamagitan po ng panauhan ay matutukoy natin kung ang gagamitin ba nating panghalip ay tumutukoy sa taong kumakausap, sa taong kinakausap, o sa taong pinag-uusapan. Unahin na po natin ang unang panauhan kung saan ito ay humahalili sa ngalan ng taong nagsasalita o kasama sa pangkat. Kumbaga dito, ako bilang tagapagsalita ay ibinibida ko ang aking sarili, parang ganoon. O kaya naman ay ang mga tao na kasama ko sa pangkat. At sa madaling sabi, ang panghalip na kumakatawan sa taong kumakausap ay narito po sa panauhan na ito, sa unang panauhan. Halimbawa na nga nito ay bumili kami ng prutas para kay Alexis. Kung saan ang panghalip po na ginamit ay kami na humahalili sa mga taong kasama ko sa pangkat. At ang ilan po sa mga halimbawa ng panghalip na maaari natin gamitin ay ako, kami, natin, namin, tayo. Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang panauhan, kung saan ito ay humahalili sa ngalan ng taong kinakausap. Kumbaga kung tayong dalawa ay magkausap, ikaw o kaya naman kayo ng mga kasama mo ang sentro ng ating usapan. Tulad na lang halimbawa kung sasabihin ko na, Nana, kumain ka na ba? Kung oo, magpahinga ka na sa kwarto. At dito, ang panghalip na ginamit natin ay ang ka na humahalili sa taong aking kinakausap, kung saan siya nga ay si Nana. At ang ilan sa mga panghalip na maaari nating gamitin sa
panauhang ito ay ang ikaw, ka, kayo, mo, ninyo, at inyo. Ngayon naman, kaiba sa mga naunang panauhan, ang ikatlong panauhan ay humahalili sa ngalan ng taong pinag-uusapan. Kung tayong dalawa ay magkausap, ang sentro ng ating usapan ay ibang tao, maaaring siya o maaaring sila. Tulad ng ating halimbawa sa ating presentasyon, siya ay lubos na humanga sa kabaitan niya ni, kung saan ang siya ay ang panghalip na ating ginamit bilang panghalili sa ngalan ng taong ating pinag-uusapan. Ipagpalagay na natin na ang pinag-uusapan natin ay si Gina. Kaya naman, itong siya ay kumakatawan sa kanyang ngalan. At ang ilan sa mga panghalip na maaari nating gamitin sa puntong ito ay ang siya, sila, nila, kanila, at kanya. Ngayon naman ay dumako tayo sa isa pang uri ng panghalip, ang panghalip pamatlig o tinatawag rin na demonstrative pronoun sa wikang Ingles, kung saan ito naman ay ginagamit na panghalili sa itinuturong ngalan ng tao, bagay, lugar, at direksyon. At ang mga panghalip na nakapaloob po dito ay nag-iiba-iba batay sa distansya ng itinuturong pangalan sa taong nagsasalita o sa mga tao o sa taong kanyang kinakausap. At ito pong panghalip pamatlig ay may 4 na uri. Una, ang pronominal, pangalawa, ang panulad, pangatlo, ang panlunan, pang-apat, panawag pansin o ang tinatawag natin na pahimaton. Unahin na po natin ang pronominal, kung saan ito po ay ginagamit na panturo sa kinalalagyan ng pangalan na maaaring malapit sa taong nagsasalita, sa kinakausap, o sa taong pinag-uusapan. At ito pong pronominal ay may 3 uri o anyo. Una na rito ay ang paturol, kung saan ang panghalip na ginamit ay sinusundan po ng pangtukoy na ang. Tulad ng ating halimbawa, ito ang lapis na hiniram mo. Ibig sabihin, dahil ginamit ko ang panghalip na ito, ibig sabihin malapit sa akin ang aking itinuturo. At sinundan ito ng ang upang maipabatid ko sa inyo kung ano ang aking itinuturo. At ito nga ay ang lapis. Ang pangalawang anyo naman ito ay ang paari, kung saan ay dinudugtungan natin ng pangugnay na NG ang mga ginamit na panghalip na nagtatapos sa patinig. At ang halimbawa na nga nito ay, nitong Sabado ko lamang nalaman ang balita. Ang ginamit natin na panghalip dito ay nito. At dinugtungan natin ito ng NG upang maikonekta natin ito sa itinuturong araw, kung saan ito nga ay ang Sabado. At ang huli naman na anyo nito ay ang paukol, kung saan ay sinusundan ng panghalip na ng pangugnay na sa ang ginamit na panghalip. Tulad ng ating halimbawa, dito sa amin ay maraming pusa, kung saan ay mababatid natin sa halimbawang ito na ang simuno sa pangungusap o ang itinuturo sa pangungusap na ito ay dito mismo sa amin. At ang mga halimbawa ng panghalip na maaari natin gamitin sa pronominal ay ang iyan, iyon, nito, rito, dito, diyan, at ito. Ngayon naman ay magtungo tayo sa ikalawang uri ng panghalip pamatlig na tinatawag natin na panulad. Ito ay ginagamit sa paghahambing at pagtukoy sa bagay, salita o kaisipan. Ang ating halimbawa dito, ganito ang gusto ko sa aking kaarawan, kung saan ay nabanggit ang panghalip na ganito, na maaari rin nating sambitin sa paraang gaya nito. At dito sa ating halimbawa, maaari nating isipin na tila mas nagustuhan na nagsasalita ang ideya ng selebrasyon ng kaarawan na kanyang nadaluhan kaysa sa naranasan niya na selebrasyon sa sarili niyang kaarawan. At ang mga halimbawa ng panghalip na maaari nating gamitin sa ilalim ng anyong panulad ay ang ganito, ganoon, at ganyan.
Ang ikatlong uri naman po ng panghalip pamatlig ay tinatawag na panlunan, kung saan ito ay ginagamit upang ituro ang pook na kinaroroonan ng pangalan. At ang mga panghalip pamatlig gaya ng nito, ito, narito ay ginagamit naman nagsasalita kung saan ay maaaring hawak o malapit sa kanila ang bagay na kanilang itinuturo. Gaya ng ating halimbawa, ang bola mo ay narito. Ibig sabihin, dahil ginamit ang panghalip na narito, malapit lamang sa nagsasalita ang bola o maaring hawak niya. At ang mga panghalip pamatlig naman gaya ng iyan, nariyan, iyon, ay mga panghalip na ginagamit ng mga taong nagsasalita kung saan ay malayo sa kanila ang kanilang itinuturo. Gaya ng halimbawa ay hindi iyan ang aking hinahanap. Iyon. O, di ba? Malayo sa nagsasalita ang itinuturo. At ang halimbawa po ng mga panghalip na maaari natin gamitin dito ay ang narito, nariyan, naroon. Ang pang-apat na uri naman po ng panghalip pamatlig ay tinatawag na panawag pansin o pahimaton. Ito po ay humahalili sa pangalang itinuturo o tinatawagan ng pansin. Tulad halimbawa ng, ayan na si Linda. At, ayun ang bata, nakita na. O di ba? Kung saan tila ito ay may sangkap talaga na nakakapukaw ng atensyon at damdamin ng mga tagapakinig. Ayun lamang po sa aking parte at para po sa iba pang uri ng panghalip ay narito po si Binibining Romakin.